Popular talaga sa Maynila ang Dulang Restaurant mula pa noong nagbukas ito noong 2013. Nagsimula bilang isang catering service sa Zamboanga. Ngayon, sikat na kainan na ito ng mga naghahanap ng masarap na halal food. Ito ang mga pagkaing walang halong pork at mga derivatives nito. Sinisiguro nilang malinis ang pagkakahanda ng kanilang pagkain. Halos lahat ng kumakain ay mga suki na nila. Karika mo, kumaon kita nyo. So, yung sinusubukan ninyo ay ang kanilang kilawin. Yung kilawin nila. Pare, sarap ha? Spicy. Ang gusto ko sa kanya, mahang siya, pero creamy rin. Oh, creamy. Creamy kasi ang dami ng gata. Ayos. Partneran nga natin yan ng agar-agar o seaweed. Actually, derivative yan ng karajinan o yung pinagkukunan ng mga gulaman. Bagay yan sa kilawin, pare. At ito ay 40 pesos lamang. For the boss. Harap. Ba't yung agar-agar, spicy din ah. Ang Pinoy favorite na adobong pusit may halal version din. Masarap ba, reviewers? Adobo pusit lang. Parang wala siyang toyo eh. Parang vinegar lang. Oh. Gusto ko po talaga laging adobo. And then, malambot siya. Ano po, first time na ako kakain ng Tausug Kusina. Nakaka-curious. Mas magka-curious ka pa, Chef Lau, sa iba nating matitikman. Katulad ng Shagul Pagi o ginataang pagi na may gata at malunggay. Sarap. Feeling ko parang nagme-melt siya sa tongue ko. Dito sa pagi nga to, kasi si Papa taga Bicol siya. So, lagi siyang nagluto ng kinunot. So, parang nagkaroon ng bagong impression dun sa pagi na pwede pa pala ibang luto. Next dish, nakatikim na ba kayo ng pialam giyataan o fish curry? Sarap! Yung sabaw niya is parang may pagka-curry. So, malinamnam siya. Pwede siyang papakin, kumbaga. Alam mo, 75, pwede na 2 tao kumain yan eh. Wow naman! Katakam-takam ang chicken pianggang na pinasarap palalo ng black pulp at gata. Uy, 45 pesos lang to. Yung anghang niya and then yung sasabaw, may something sa kanya na di mo ma-explain pero hahanap-hanapin mo. Ang sarap niya cause ang lambot ng chicken and parang siyang adobo type, no? Hold on guys, marami pang parating. Beef kolma na tausok version ng beef curry. Beef, kulma, parang forma. Ito ang pinakamalasa sa lahat. Kasi parang siyang spicy na sweet. This is really nice. Mapaparice ka nito. Matamis po siya. Gusto ko yung lasa niya na malambot din po yung pagkaluto. At ang superstar ng Dulang Restaurant, Tiyula Itum o Black Soup. Beef-based ito na may burnt coconut at turmeric. Mainit-init pa. Nasasarapan ako dito sa black soup kasi parang siyang tinola or nilaga. But then may twist ng Beef pala. pagkatalos yung spicy. Pop na pop food discovery naman sa Dulang ang piuto na gawa sa kamuting kahoy. Neutral lang ang lasa nito para pwedeng i-partner sa savory at saucy tausog dishes. Para siyang mas solid na pichi-pichi. Oo. Panalo to. Busog na ba kayo? Sana may space pa dahil paparating pa lang ang panghimagas. Ayan Ayan na pala eh. Ayan na pala yung sweet. Ito na ang ating Oh. Ito pare. Uy! Cool! Ito, gusto mo to? 10 piso, putli mandi. Ibang klaseng kakanin to, no? Parang siyang palitaw. Oo nga, no? Pati yung flavor eh. Kaya pa ba reviewers? Dapat lang magbigay pugay sa Pitis Patani na tausog version ng suman na may matamis na niyog sa loob. feeling ko din. Uy, may laman. Ito ata yung... Wait lang. Kakaiba siya, oh. What's this? May laman. Wait, ito yung sugar. Matamis. Ang sarap, sobra. Try mo pa. Para siyang coconut sa loob. Ito pa ang isang tausog version ng suman, ang Quadjit. The best to. Nawala yung anghang.
maanghang na dessert. Gusto nyo? Presenting Junay. Isa itong black rice cake na masarap daw i-partner sa nilagang itlog. Pang diet to, pang diet to. So spicy to. Ito yung pang diet. Black rice. Yun ang masasabi ko. Lahat masarap. Masarap na pagkain? Check na check! Pero ang best news, ang price range dito mula 10 piso hanggang 75 pesos lamang. So think na napakamura na dito. Tapos, kakaiba pa yung pagkain dito. Talagang, parang ako natutuwa ako sa mga lugar na ganito eh. Ito yung mga, kumbaga, pwede pagmalaki. Yes. Di ba? Na kahit simpleng lugar lang, pero napakasarap. And isn't it good that food actually educates you? I'm sure gusto nyo na rin mag-explore ng Tausug dishes. Bisitahin lang sila sa 1313 M. Adriatico Street, corner Padre Faura, Ermita, Manila. Isa sa nag-o-offer ng Davao specialties ang Blue Post's Boiling Crabs and Shrimps. 2013 ito nagbukas sa Davao at kasalukuyang may 5 branches nationwide, kabilang na nga itong bagong-bagong branch sa Quezon City. Spicy gumbo soup, ihain na! Meron silang gumbo soup. Oh, gumbo. Ang gumbo Well, soup. Ano yun, di ba? Louisiana, very New Orleans, di ba? New Orleans cuisine. Cajun. Subukan ko muna yung gumbo, ha? Para kapalmang wala. siyan. Gutom na uli ako, eh. Mahusay, masarap. Hearty, di ba? Very filling, spicy, May sausage pa siya, no? seafood, may sausage. Sausage, corn. Sarap. Yung soup, nilagay ko sa rice, okay siya. Yung soup pa lang, pwede nang gawing ulam. So, okay. Ito naman ang sinuglaw na combination ng sinugba at kinilaw. Okay yung ano nila, may sinuglaw, merong Granny Smith apples. Parang tamang-tama lang yung pagkakaluto niya. Pinaka-flavoring nito is paprika, tsaka konting cayenne. Next naman, pomelo salad. May hipon itong kasama kaya tiyak na bursting with flavors. Oh, yan ako na to. Oh, yan. Wow! Yun naman yung mga pomelo na yan, no? Look at that. Ngayon, bakit pomelo salad? Ito yung pinaka-the best sa Davao, di ba? Yes, di ba? Since galing silang Davao, umuulan ng suha doon, di ba? Pomelo. Yes. Natikman din natin yung pomelo. Wow! Sobrang juicy itong suha na to. Parang nasa Davao tayo eh. Kumakain tayo Diba, ng no? suha sa Davao. One of a kind. Sarap, di ba? For me, one of the best na shrimp pomelo salad na natikman ko. Namit gid. Namit gid. Meaning masarap talaga. Native chicken, anyone? Alam mo, pag kakain ka ng native chicken, parang ayoko na kumain ng manok na regular eh. Huwag kang matigas siya, pero ang sarap eh. Masarap na hahanap-hanapin mo. Ayan. How about their garlic pork riblets? Flavorful and tender. Pag dinignan mo siya, ang crispy na tignan, pero pag kinagat mo, sobrang lambot. lambot. And now, drum roll please. The stars of Blue Posts, presenting sambal shrimps and crabs. Palakpakan na may kasamang sigawan! It's time for the main attraction. Ayan na. Pasok ang crab at hipon. Woo! Ibang klase. Okay, wow. Patay ka diha. Patay nga diha. Kala ka na kasamang star. Oy! Picture na ko lang, lalapit lang kami. Problema nyo ba kung paano mag-crack ng crabs? Worry no more. Heto na ang tutorial ni Chef Lau. Ito na. Hindi, konting tap lang. Ganyan lang. Kasi pag hinampas mo yan, durog yun naman. Abot yung Yan. sipit doon. Diyan sa Ayan, soy oh. crab, sa Bradford. Just tap it in. Tappy, tappy. Kuha mo na ba, Annalyn? Try mo nga. Paano ba to? Niloko ka ba ng boyfriend mo? ano ba nangyayari ngayon? Ayan. Dapat medyo malakas. Kailangan galit. Sa mga crab lover diyan, 3 flavors ang pwede niyong pagpilian. Mayroong sambal sauce, garlic fried, at spicy. Pili na!
Ako sa akin yung garlic na crab. Sobrang panalo. Yun nga yung parang inubos ko ata. Very good. Yun yung pinakamasarap for me. Sa inyo din sa akin, garlic. Pero yung shrimp naman, pag dinig naman na parang ang dry na kasi. Pero pag once na pumasok sa mouth mo, ang juicy. Actually, sa totoo lang, yung quality ng crab nila ito, hindi lang siya pang Manila na standard. World-class standard to. Pang-export na tong gatong kasarap na crab. Kaya na niyang daigin yung mga Singaporean crab. Tsaka ano. Grabe. Tignan mo yung gano'ng kataba to, oh. Grabe. Para sa mga taga Davao, kung nahidlaw ka mo sa inyong mga pagkaon, kadto lang ka mo di, kag makakaon ta di. So, 1.8 per kilo na price. Sa tingin ko, sulit na sulit. For only 65 pesos, unlimited na ang drinks nyo sa kanilang mixology bar na kayo mismo ang pwedeng gumawa ng sariling flavors na gusto nyo. Sa desserts naman, pop na pop din kaya ang kanilang mudslide for only 89 pesos. Comfort food. A taste of Davao in Metro Manila. Ito na! Puntahan lang sila sa 4th floor ng The Block, SM North EDSA. Para sigurado, maghanda ng 1,800 pesos para sa 1 kilong pop na fresh crabs nila. Yan pa lang, sold na! Isa sa mga sikat na Cebuano restaurants ang Hukad sa Golden Cowrie. 1982 pa nang magbukas ang una nitong branch sa Lahug, Cebu City. Mula noon, nagkaroon na sila ng 24 branches all around Visayas and Mindanao. Pero ngayon, nagsisimula na rin nilang palaganapin ang panlasang Cebuano sa Metro Manila. Ang ibig sabihin ng hukad ay sandok na siya namang ginagamit sa pagsali ng pagkain. Pag nabanggit ang Cebuano food, lechon belly comes to mind. Pop na pop kaya rito ang hukad? Tingnan natin kung crunchy itong ano. Yung balat nila. Crunchy. Hindi kayo ah. Crunchy ah. 3D ah. Sobrang crunchy ah. So ano naman masasabi niyo sa belly chon natin, lechon belly? Okay, masarap. Malasa eh. Delicious din. Iba kasi yung lechon sa Cebu tsaka sa ibang lugar din eh. Oo. Pabor ako sa Cebu lechon. Iba-iba talaga yung lasa nila eh. Trademark Parang hindi mo na kailangan Kumbaga maglagay kahit pa ng di, sauce. walang label, pag tinikman mo, masasabi mo, Oo. lechon Cebu to. Sa ibang Pinoy classics kaya tulad ng kare-kare, may ibubuga rin sila. For me, ang okay yung kare-kare kasi hindi siya masyadong matamis. Very, yung peanuts, talagang solid peanut flavor. Oo. Tsaka ang lambot ng ang lambot ng oxtail. Okay yung kare-kare nila. The best. Kapag lutong vismin, hinahanap-hanap ko ang humba. May humba? Yes, oxtail. Oxtail, humba. Humba! Ang tumatak talaga sa akin yung humba. Promise. Favorite ko talaga sa lahat ng adobo type humba. Yung tamis na kasi sweetness. And then yung saging, nag-contemplate siya dun sa lapot nung sabaw. So, tikman ko siya ng hiwalay lang. Okay siya. Nakilala ko ang hukad dahil sa kanilang chorizo. Dinagaya pa nga namin ang lutong yan kapag nasa bahay kami. Reviewers, tikman nyo na rin ang personal favorite ko na yan. Wow, look at that. Sorry. Inihaw kasi siya, hindi siya fried. So parang may iba dun sa nakasanayan kung chorizo. Nakakatuwa yan kasi imbis na piniprito, iniihaw. So masarap siya iniihaw. So imagine how it's smoky and yung natural na yung sugar, di ba yung brown sugar dun sa longganisa, kapag naihaw mo, it caramelizes. It's really good. It's a healthier version of your usual fried. Di ba? Oil fried longganisa. Si Annalyn mukhang impressed sa hukad, tinatawag na ang buong barangay. Oh, sa tanan mga Bisaya diha. Dili na ko makumpiyansahan. Sa tanan mga Bisaya nga naa diri karon sa Manila ug ganahan mo nga mo tila og Cebu dishes, pwede mo anhi sa hukad diri lang sa Trinoma. Dahil nariyan na ang buong barangay, ituloy na ang handaan. Next dish, chicken pandan. Have yung chicken pandan dito sa hukad. Masarap to. Na-try ko na to before. It was really yummy. Nice to season. Tama lang pagkaka-season nitong chicken pandan na ito. Gusto ko ito.
Malambot, juicy pa rin. Yan. Tinitinong sauce, di ba? Yung dark sauce, dark, thick sauce. Ang kapit na kapit yung pandan dun sa chicken. Gusto ko siya kasi malambot siya. Tapos natitaste mo pa yung pandan sa loob ng chicken mismo. Sabi ng hukad, sa kanila raw, dapat laging parang may pista. Aba, tama nga naman. Ito nga, parating pa ang ilang all-time paborito sa kanila. Baked bantayan scallops, sinigang na hipon, fish basket. Oh, yan. Scallops for the win. Kakatingin ko lang po ng scallops. Pag tinikman mo, may elegant taste. May something na first time ng panlasa ng Pinoy or di ba parang hindi may pagka-butter yung scallops. Parang cheesy something. Cheesy siya. Tumasim ng sinigang. Nakakabuhay. May sipa. Masarap. Actually, masarap yung mga sausawan din. Yung tilapia na yon, crunchy nuggets, crunchy fish nuggets, sariwa, and then dip it into that spicy vinegar. Pop na pop yun. Busog na kami! Pero hindi namin pwedeng palagpasin ang panghimagas ng hukad. Ube halaya crisp a la mode. Budbud with chocolate syrup. Naloko mo naman ako. natin ito di ba? O yan. Sabi nila may surpresa raw sa loob. Ano meron sa loob? Ube! Ube! May ube siya, oh. Ube. Wala giminaan ni sa balay. Fried ube in rice paper. Yes, sir. Sarap. First time ko to. Walang ganito sa amin eh. Sa Leyte. Sinabi talaga, walang ganito sa amin. Itong si Annalyn, nanawagan pa sa publiko. Ano ba ang request mo sa probinsya nyo, Annalyn? Magkaroon daw kayo ng ganyan. Oh, alam niyo na ah. Gumawa tayo ng ganito, di tayo papatalo. Pakabog din tayo. Sige raw, Annalyn, pag uwi mo sa inyo, magpapakabog din kayo. What a feast! Hukad! Sana mas marami pang tao ang makasubok ng Pride of Cebu. Sa mga taga Quezon City, pwede silang puntahan sa ground level garden area ng Trinoma Mall. Ang price range, 99 pesos hanggang 595 pesos. Good for sharing na yan!